So okay, so ito nung SMM notes namin na pinagmitingan last Friday. So isa sa mga message ni Sir RC is na magkakaroon tayo ng DSM. So nung DSM kasi yun nung tinatawag natin na parang emergency or for inquiry or may mga topic na kailangan sagutin ng lahat ng department. So ibig sabihin magse-set tayo ng oras, ng araw, then gagawa tayo ng GC, isasama doon lahat ng involved. So mula si purchaser, si CPD, kung may tatak, mass production, etc. etc. So hindi tayo pwede mag-set ng oras na parang halimbawa 4 o'clock. So busy, may customer 4:30 dapat, hindi. Kasi parang kinuha lang natin nung mga oras nila. Nakisuyo tayo. Yun ang purpose ng DSM natin. Then nung pangalawang message din ni boss is regarding dun sa baha na nangyari. So syempre technically hindi naman tayo tinatamaan ng baha. So nagkakaroon lang tayo na walang pasok kapag totaling malakas or signal something na ganun. Kasi wala naman tayo literal na customer na ganun eh. Pero at the same time may mga papasok pa rin na required kasi may mga machine tayo or counter check na mga gamit natin sa kuryente or facility. Okay, pero pag mga ganitong signal o mababang signal naman, may mga online naman tayo. So kaya nagkakaroon ng skeletal na pasok. Okay, so nung half doon is parang hindi siya full time na may ginagawa sa loob. Ibig sabihin sa store. Nung mga full time, nung mga whole day, yun nung madalas na may ginagawa. 'Di ba? Si Stockman ba nagdi-DTF? Hindi naman. Si Stockman ba nag-embro? Hindi naman. Nag-online ba? So syempre may mga literal na nakatoka na full time na kailangan nakatutok doon. So kaya sila nung pinaka-primary na kailangan doon sa store. Okay? So nung pangatlo is nung sales demo. So hindi mawawala ng sales demo. Lagi tayo magkakaroon ng sales demo. Lagi sila magpapatawag ng meeting regarding sa sales demo. Hindi ito ibig sabihin na naka-attend ako tapos na. Hindi. Kasi ang item natin, ang price nagbabago-bago eh. Monthly nagbabago. Hindi siya literal na lahat. Pero may nababago, may nadadagdag. Okay, so sa sales demo, it's either na kasama si boss, si Sir Ronald, or si Co-or. Madalas si Co-or. So parang nag-ano lang yan. Literal, parang nag-customer lang. Yun, so wag kayo maging kabado, wag kayo syempre, kasama pa rin doon ng parang scoring yung system pa rin. Syempre, may poor, may satisfactory, may etc. So doon pa rin kayo ginagradean. Ibig sabihin, hindi kayo updated doon sa mga price item na nandun sa loob ng store or mga bago. Yun, pagdating naman sa mga warehouse, may mga warehouse request may mga request sila warehouse base doon sa stock natin. So hindi natin pwedeng hindi ibigay sa kanila yon. Ibig sabihin, meron tayong till na CBC till na totally example 40 pieces. Hindi naman yun kukuhain lahat. Half hindi lang kukuhain yun. So it's either si Sauyo sa si Felix. Hindi natin pwedeng hindi ibigay yun dahil nung binigay natin inventory, nakikita nilang inventory is parang overstock or sobra. Kailangan nila magkaroon ng stock. Hindi yun ibig sabihin na kinuha nila sa atin kasi para may stock sila. Hindi. Kinuha nila sa atin yun dahil may store na nangangailangan nun. Ibig sabihin may order yun. Special order kung tawagin. So kung magkakaroon man sila ng stock doon, malamang mga 5 lang, 10, parang ganun. Pero the rest yun, stock yun para sa special order na galing sa ibang store. Okay, may mga may mga item din na for allocation na tinatawag. So ibig sabihin, may dumating na pinatay or pinagawa natin na sobrang dami. Kailangan ma-dispose sa iba't ibang branches. Mapa-small man yan, mapa-big store. So sa ngayon, para may nakita ko, para yata yun o jacket ng jacket. So i-allocate yun, tatabi natin dyan or bibenta natin. Then saka pag kailangan nila, sa kanila ipupull out ulit. Doon meron naman tinatawag na slow moving item. So nung slow moving item na yun, hindi siya literal na ipupull out pabalik. So gagawa natin siya ng promo literal na sa ROM or sa online. Gagawa natin siya ng promo with print or package na for example 6+1, 4+1 na ipapackage natin para maubos nung mga slow moving natin. Okay? So hindi siya literal na slow moving, hindi na mamabenta, maraming stock, ibabalik sa office. Hindi. Uubusin natin yung tayo din mismo ang ubos, gagawa ng promo ng online sale, parang yung for sale
para maubos siya. Yun. Kasi pag hindi siya naubos, syempre nung alatin yun, nung bagong tahi, maluluma yun. Diba? So pag naluma yun, syempre it's either na nung kulay, off shade na, something na ganun. Yun, pagdating naman dun sa RAW, meron kasi tayo tinatawag na save reply. So sa save reply na yun, mayroon tayong specific na nilalagay, parang tanong ng customer, masagot kagad. Kung magkano mga basic question, meron po ba kayong damit? Siyempre, sasagutin kagad yun na anong size, anong kulay, ng piraso, etc. etc. For siyempre, ang unang nakalagay or ang unang reply sa sales demo is nung information ng customer. Okay, so literal, para kayo nagsha-Shopee, nagano, di ba? Pag nag-message kayo, ang unang tanong, anong pangalan mo, address mo, parang gano'n, or ano nung tanong mo, yun ang mga literal niya. So, yun, meron din tayong mga info video or info commercial na tinatawag. So, pwede natin gamitin yun doon sa tablet natin, gamitin yun para ma-explain sa customer kung hindi nyo kayang explain. So, bakit kailangan natin pakita yun? Kasi once na nagkaroon tayo ng sales demo, kasama yun. So, tulad nga ng sinabi ko, ang sales demo, para customer yun. So, customer nyo sila, paano kayo magbenta. Pag hindi nyo ginamitan ng tablet o hindi nyo gamitan ng infomercial, parang kulang. Hindi maintindihan ng customer kung ano nung gusto nilang iparating o gusto nilang orderin. Doon sa AdSense promo naman, mayroon mga booklet list silang pinasa. So, ika-counter check natin yon, alamin natin yon, isa-isa, then i-request natin kay Sir Dan, our AVP natin, para makumpleto. Bakit? Siyempre, IR na naman yun, EBR na naman yun, once na hindi na natin siya makumpleto. So, pagdating sa EBR, sa IR, dun sa visual categorization, meron tayong per week, may mga category sila na dapat i-attach. So, hindi lahat picture. Meron dun, inaanap nila video. Example, yung glass tower. Yung glass tower na yun, oo, kita natin sa picture, pero may salamin yun eh. So, nag-reflect yung salamin. So, kaya kailangan ng video para dahan-dahan nilang nakikita kung ano laman or pagkakaayos ng visual nila. So, yun, may mga indicated date din yun kung kailan matatapos. So, at the same time, pag hindi natin na-fulfill, yun, EBR o IR tayo. Then, tapusin na natin ng mga item dito na hindi pa na natatapos o kakulangan. Ng mga sticker, ng mga signage. Yun. Pagdating naman sa BIF, so kung mapapansin natin, yung BIF natin is parang 14 lang yata. Within a week. Within a week yun, di ba? Within a week ba tinitinang? Within naman. Within a week. Yung mga So, answer features. so within a week. So, hindi ito parang ano lang eh. Hindi ito ni-skip. Bakit? Kasi ang pag-BIF kasi natin, halimbawa, nag-set kami ng BIF. Pag nag-set kasi ng BIF, may tatlong kategorya yun. Diba? So, nung tatlong category yun, so halimbawa, sales, cancel, active. So, ganun. So, once na pinili mo is nung active, kasi for inquiry naman siya, hindi pa siya nako-convert sa sales. Pag na-approvean siya ng customer at in-order na sa atin, ko-convert mo na siya sa sales. Hindi yun automatic. Tayo, ikaw din mismo ang magsaset yun. Okay? So, pag nag-set ka doon, automatic yun, nung customer na yon, mako-convert siya into sales, then doon dadami ng pinaka-BIF natin. Okay, so may mga minimum tayong BIF na dapat gawin within a week. So hindi siya literal na porket may nag-inquire, BIF, hindi. Almost parang 10,000 ang minimum bago natin siya i-BIF. Kahit ano, pero wag nung literal naman na naka-bracket na ng, halimbawa, naka-bracket na ng 100 pieces, at tas ang bigay is 250, for example, i-BIF nyo pa, hindi. Ang BIF purpose kasi ng i-BIF, humingi ka ng discount. Kung 250 ang nasa price list natin, kasi meron doon nakalagay, nung parang discount. Oh, parang discount. Yun. So, kung anong presyo, kung anong discount, saka kung anong budget ng customer. Hindi siya ganun kasimple. So, pag may gusto nyo lang ibaba, yung base sa budget ng customer, saka nyo lang siya gagawin. Okay? So, meron din isa dito. So, bukod sa BIF,
mapapasama din tayo dun sa visual tour, store tour kung tawagin. So kailangan natin siya maayos nung store basically. Bakit? Kasi si Nicole, for example, magsisimula siya dun sa Taytay Palengke, ituturo niya kung ano yung location natin. Pag tinuro yung location natin, at the same time, i-videoan niya lahat nung item natin na meron tayo, or encourage niya, parang commercial, literal commercial, nung para ma-upload dun sa video or sa YouTube or some platform ng social media na makilala tayo nang makapag-ikayat ng mga customer. So yun. So yun, part ng visual categorization, syempre ng mga flyers, kasama na din yung proper display, ng ilaw. Yan. So kung may mga sira, may mga kulang, automatic yan, i-report natin. So ng mga signages, hingin na lang natin or gawa na lang natin para mapalitan. So ibig sabihin ng mga ganyan, ng mga nagluluma na, faded na. So yun. Tapos ng mga sira, ayusin na lang para hindi tayo mabigyan ng IR. So yun. At then, kasama pa rin nung 5S na cleaning process natin. Hinahanapan yun, paulit-ulit. So maging aware tayo doon. Pati ng mga customer, ng mga done customer, hindi porket isa, hindi na natin pipicturean. So kailangan lahat ng customer natin, lahat na may picturean natin kasi kasama yun sa kino-compile natin at sinisend natin once a week, every Tuesday yata, ng mga done orders or happy customer. So bakit? Kasi may minimum tayo na 20, pag naging below 20 tayo, automatic yun, may EBR pa rin tayo, AR. So bawat pagkakamaling nagagawa natin dito, ibig sabihin, nagagawa ng report base dun sa minimum na requirement nila. Yun. So ganun siya ka-crucial sa lagay natin ngayon. Hindi siya ganun kahigpit, pero dapat nasusunod natin o gawin na natin parang mandatory na hindi na tayo nagagawa ng report. Okay, kasi may CCTV naman tayo, malayo, kaya palagi tayo pinapanood, lagi tayong nispatan. So, ganun lang. May mga tanong pa. Yun yung pinag-meetingan namin, overall, lahat. So, anything na may mga tanong. Then, isa pa, may mga instances kasi dun sa sales demo na nangyayari na mali-mali nung sagot. Halimbawa, sa Ma'am Rhea customer, so mali-mali. Tulad ng sinasabi ko, nakikiusap ako na wag tayo magbibigay ng presyo nang hindi tayo sigurado. Kasi mahirap baguhin ng presyo kapag sobrang baba o sobrang taas. Customer yun. Magagalit yun, hindi natin alam nung magiging reaction nila pag nagkamali tayo. May mga customer nga ba, ito si sales A, iba ang price, si sales B, iba ang price. So sa ganun pa lang nagagalit na. Pagdating sa online, iba na naman ang price. So pag alanganin kayo sa tanong sa sagot dun sa customer, huwag nyo nang sagutin. Baga ibigay nyo lang sa iba para ma-assist ng iba. Then pangalawa, nagkaroon din nagproblema dun pagsagot-sagot ng phone. Okay, ibig sabihin ng phone, ang naging problem kasi or naging complaint is tumatawag si customer dun sa phone, hindi nasasagot. So sinabayan ni office, tinawagan ni office, hindi ka din talaga masagot. Okay, kaya nga dalawa ang phone. Isa pang customer, saka isa pang office. Okay? So ibig sabihin, pag may tumatawag diyan, kahit office pa yan, sagutin nyo. Tatanungin nyo lang naman kung sino hanapin yun. Huwag kayong matakot na hindi naman kayong kailangan. Kailangan lang siyang masagot. Okay? So yun nagiging problema. Oo, hindi nga nasasagot nung sa customer kasi nandun ang messenger. Pero hindi ginagamit ang phone ng office pagdating sa workshop. Kung gagamitin lang natin sa workshop, sagutin nyo. Kasi kaya nga nag-separate ng phone para sa office, para just in case na kailanganin kayo tawagan, matatawagan kayo, walang alibay. So malinaw yun. So yun lang, yun ang pinaka-overall na next week, pag-uusapan ulit natin kung ano na pag-meetingan natin last Friday.